Kumustahin na natin itong monitoring at mga aksyon ng Department of Energy. Kasama natin si Secretary Sharon Garin sa ating linya. Sec, good morning. Welcome sa DZRH. Good morning, Sec. Hold on. Mahina yung volume. Yes, good morning. Magandang umaga po. Sec, hindi na po kami magpapaligoy-ligoy. Ang tanong po ng mga kababayan natin, ang tanong po namin, magkano po ba yung itataas talaga ng presyo ng mga produktong petrolyo pagdating po ng Martes? Opo, tulad ng sinabi ng Presidente, mga at least mga 17, 18 pesos o yan. Pero we will announce it kasi parang pumayag naman yung mga oil companies natin to stagger the increase. No? We'll kinokolate na namin today and siguro within the day or tomorrow announce namin kung ano yung daily. Depende kasi yan sa oil company, iba-iba rin yung staggering nila eh. Pero staggering ibig sabihin hindi isang bagsakan lang. Utay-utay. Like yung pakonti-konti para makaplano din yung mga motorista natin na when will they para hindi wag nilang hintayin na napakataas na the highest increase, so they can plan it out. We'll announce per oil company ng mga major, yung mga independent lang hindi namin makukuha within the day, pero we're collating today at pumayag na. At least I received good news yesterday, hindi lang sila magsa-stagger na pautay-utay lang, tsaka magbibigay pa rin sila ng mga discount sa jeepney driver, sa public utility vehicle. Sec, ito pong pinag-uusapan natin na pagpayag nila sa utay-utay, ito po ba ay araw-araw din na ipatutupad? Tsaka tiluin sa isang linggo. Until the war in the Middle East is over, kasi hindi naman talaga natin kontrolado mangyayari. Ang increase po na announce namin within the next 24 hours is the increase for next week, which is Tuesday to Tuesday next week. Isang linggo yan na dapat steady lang siya. Yes. So every day, iba-iba siya. So kung ano man mangyari po this coming week sa Middle East, apektado yung presyo ng gasolina, then we will recompute again kung may adjustment pababa o pataas po. Pero Sec, papaano po yung ilang mga oil company na nauna na pong nagpatupad ng taas presyo noong isang linggo, wala pa man po tayong official na announcement? Opo, umiikot po yung mga police, pati po mga mayors, pati yung DOE, DILG, at saka kung merong evidence na lalo na kung may mga picture na pinapakita na pinalitan sa isang araw. May iba dyan 3 beses pumalit sa isang araw. I have ordered our bureau to issue a cancellation of their permit. Hindi pwede. Hindi kasi talaga pwede yan. Sec, balikan ko lang yung sa pag-utay-utay partner nung bayad. Kasi naalala ko few years ago na nagkaroon din ng ganitong crisis sa Middle East. Twice a week yung pag-stagger ng paghahati ng increase. Ngayon ma'am, binabagit mo araw-araw so mula Tuesday, from Tuesday? Yes po, kasi this is not the highest. Nung Ukraine war, sobrang taas talaga ng presyo ng gas na dati. Ngayon hindi ganun kataas, pero this is the biggest jump, biggest increase. Hindi ito pinakataas na presyo, pero the biggest increase. So, malaki yung increase. So, ang gagawin, I think depende kasi sa oil company, yung iba, kada araw, paakyat ng paakyat siya para hindi siya biglaan. Iba rin yung scheme, pero most of the submissions na nakuha ko, every day may price adjustment sila. And we expect na even yung mga independent players ay ipatutupad dito. Sadyang wala pa lang kayong datos as of now. Opo, kasi I think out of the 14,000 gas stations natin, kalahati na yun yung mga medyo malalaki, like Shell, Petron, mga ganun, Pero yung iba, independent, yung lalo na sa mga bayan, na malalayo, na walang mga franchise sa big companies. Yes, So, those are the harder ones to monitor, but also marami din sa kanila yung nagva-violate. So, mahirap na trabaho to, but ito po yung utos ng Presidente, bantayan from hoarding and profiteering. Sec, dadating po ba tayo sa punto na kailangang limitahan ng mga oil company yung pagbebenta po ng petrolyo sa mga consumer at least sa arawan po, o kasama po ba ito sa napag-uusapan po sa mga pulong ho ng DOE at ng mga kumpanya po ng langis?
Ano niyo po, kaya po basta mag-ano lang, all these gas stations follow what they're supposed to do according to kung ano mang binigay namin sa kanila na permit. Saka hindi sila mag-hoarding, wag sila unreasonable price increase. Hindi din saka yung mga tao, they also practice fuel saving para mag-save ng fuel and electricity. We won't come to that. That's why inuunahan na namin. Now, ayaw natin, hindi ko nabutan yan yung mas silpon. So, for us kasi parang ma-implement lahat na plano na we laid out to the President. What are the measures that will makakatulong sa mga consumers? So mukhang, partner, Balisek, so mukhang hindi naman tayo aabot dun po sa paglimita ng bentahan ng At saka hindi sila ng pagbabawalan petrolyo. sa kaliman. Hindi na aabot. Ang problema lang talaga is hindi natin alam anong mangyayari sa Middle East. Kahit sino man, iba-iba yung opinion. Ito po, hindi magtatagal. Ang iba sinasabi, sobrang tatagal to. Or kung anong mangyayari sa Strait of Hormuz, kung saan nakatenga lahat ng mga barko na magde-deliver sa atin. These are some things that we cannot control and we cannot predict. So, kaya prepare lang tayo. No? We hope for the best, but let's prepare for the worst lang. Kaya yun pa, energy savings, kailangan behave yung mga gas stations natin. We won't come to that level kung yan po sinusundan lang po. Pero Sek, bawal po ba yung paglimita ng bentahan na ganun? Kasi parang may mga ilang report na partner na may ilang gasoline station na nagpapatupad po ng limitation. Opo, kung if it comes to the point na kailangan, then we have the powers naman to limit kasi for public interest naman yan. Pero as of now po, tama naman yung ginagawa ng mga tao, no? Na habang hindi pa umaakyat, paggasolina na, kaya grabing linya sa mga gas stations. Yes, we expect that and they should do that. Kaya nga natin na-announce para makaprepare sila. Yung ayaw lang natin, yung walang paalam na pag-akyat ng mga gas stations. Iba kasi ang dami namin nakita from Mindanao, Visayas, and Luzon, lahat, whether it's in an urban area or in a rural area, marami pa kaming na-apprehend, at kakasuhan po namin lahat yan. At ang iba, kung talagang may ebidensya na nagpapakita na they have been violating, then we will cancel their permit on Monday. Sek, binabanggit na kami ng cancellation. Binanggit mo, Sek, may mga na-check na kayo, na-apprehend na? Iba naman, pag pinunta ng pulis, binabalik din nila, no? Para at least may warning din yung pulis sa kanila, no? Pero yung iba talaga, medyo nakita kami na grabe yung taas nila. Yung iba, tinaasan na nila kung kahit wala pa namang announcement. So those are violations talaga, and we will close those down. Mga gano'ng nakarami yan, Sek, mga namomonitor nyo so far? At least yung hanggang Lunes, masasampahan nyo na ng kaso. Yung ika-cancel na po yung permit. Marami-rami din, pero hindi naman kaya lahat kaagad. Pero yung mga heavy talaga yung ebidensya, unahin namin bukas. So, ang dami kasi, kahit tingnan mo lang yung Facebook ko, punong-puno na reklamo. Lalo na sa DOE, grabe yung So, we're trying to fix the system of reporting. Pero as of now, talaga ang dami kong nakuhang report po. Yes, sir. Sek, speaking of system of reporting, paano nga ba maiulat ng mga netizen sa inyo? May susumbong ba? May hotline ba kayo or itatag ka ba sa Facebook? Paano po? I understand po, kasi ang DOE kasi walang mga regional office, so naka-centralize siya. So ang ginawa namin kagabi pa, people worked overtime para we will announce our collaboration with eGov para doon sila pumunta at report at i-upload nila yung mga pictures kung anong kailangan. Pero inaayos lang po ngayon. Yes, ma'am. I'm really grateful for DICT kasi never pa naman na ganito yung scale na kailangan gawin ng DOE, but with all the help of DICT, DILG, talagang nakakatulong po sa amin. So siguro within the next 24 hours, we will post na or i-announce na namin kung paano sila magre-reporting. Kasi ngayon po, through our social media, through our hotlines, pero hindi po ganun
organized, kaya nag-decide kami na kailangan ayusin na talaga to kasi sa sobrang dami. We didn't expect that so many gas stations would violate the rules. Sek, ito pong mga kasado na kasuhan natin sa Lunes, yung mga oil company po na mga nauna nang nagtaas presyo, tama po, Sek? Opo, may iba pa nga na ayaw magbenta kasi naghihintay. Ayun Yung mga nakapadlock. Yun ay susunod naming tanong, Sek. Kasi yung iba out of order. Ano ba naman yan, di ba? Kakasuhan din sila. Nakikinabang yan. And you have to remember, a permit is a privilege given by DOE. We can take that away anytime. Especially when we see violations. Separate from that, we can cases can be filed against these companies for violations ng profiteering tsaka hoarding. So, mawawala ka ng permit, makakasuhan ka pa. So we're going strong on this because this is not fair for our people. No, hindi to tama yung ginagawa na nakikinabang ka sa paghihirap ng mga taong bahay natin. So we'll announce tomorrow. Pinapaayos na namin, baka ako kasuhan. Pinapaayos na namin. And we'll announce. Hopefully by tomorrow we'll have everything ready. Ma'am, inulit-ulit nyo na ito sa mga nagdaang interviews pahayag, pero para ho sa mga nagtataka pa rin kasi may mga nakikita partner out of order, nakapadlock. Gaano ba kalaki yung inventory pa natin ng langis? Ayun. We have enough naman. As of now, we have enough kasi meron tayong stock ngayon, tapos meron parating na delivery, yung mga nasa dagat na, no? Mga shipments nila na parating na. We have about 8 weeks, mga 60 days. So hanggang April. Pero good thing is that time, hindi ganun kahaba hanggang April, end of April. Pero good thing is now, they can start ordering na rin at maghanap kung problema nga yung Strait of Hormuz or yung sa Middle East, may time po yung mga companies natin maghanap ng ibang suppliers. Hindi ganun kamura, pero at least siguraduhin na natin na may supply tayo. Mas mahirap yung walang supplier. So they're working on it. We've been meeting with the oil companies consistently and they've been reporting. So pinaisa-isa ko na yan na tawagan is lagyan ng inventory lahat, kailan darating yung next na delivery and all. So we're closely monitoring. Yun yung utos talaga representative. Make sure we have enough supply. Sir, bukod po dito sa Middle East, may ibang bansa pa po ba tayo na po pwedeng pag-angkatan ng langis po ngayon? Opo, marami po. Ayun. Alam mo, marami din countries na close. Like, sino nabalitaan niya na, like yung China, Thailand, mga ibang countries na close na for their export. But there are also other countries like sa North America, may Canada, saka US dyan, South America, Brazil, pwede kang kumuha dyan. Even India, meron din Europe, no? As far as Russia, no? But there are so many other options. Ang kakaiba lang nun, kung malayo siya, is yung how long will it take them to deliver. Kasi yung binabarko yan eh. No? Kung dito lang, yung usual 1 week. But, so that's why we have to order now. Kasi kung malayo siya, baka pwedeng abutin ng 1 buwan yung order. Sir, uubra po ba yung government-to-government negotiation dito po sa pagbili ng petrolyo sa ibang bansa o ito po'y negative pa rin dahil sa oil deregulation law? But this is an emergency just in case, kung if it comes to that. Diba? So I think we need to explore all options. The companies are really working hard na siguraduhin na yung delivery nila sa May papasok na. We have some good news and bad news, pero at least meron po, nagbebenta pa naman, presyo lang yung issue. And then also, we are not closing the doors on the possibility na tayo mismo po maghanap ang gobyerno mismo maghanap ng supplier ng oil. So those are things that we are already doing. Ginagawa na po namin yan. Exploring na. Kasi yun nga, sinasabi ko sa team namin sa DOE, let's just expect the worst. Para when the time comes, we have to decide, alam na natin kung anong option. Sek, marami pong naiispatan ng mga consumer, galon-galon, drum-drum po yung kanilang bitbit sa gasolinahan. Meron po ba silang pananagutan o pwede po ba silang makasuhan sa ganon? Pwede po makasuhan, pero may mga exceptions na talaga dyan. Yung, alam mo yung mga fisher folks natin, tsaka farmers, talagang kumuha sila galon-galon yan di ba? Pinadala nila sa bangka nila or sa farm nila. But others, meron talagang
inuunahan nila, nag-hoarding. Kaya hindi naman tayo mauubusan eh. Pero alam mo, limited naman yung deliveries everyday ng mga gas stations. Ayaw naman nating mag-short tayo tapos maghihintay pa ng next delivery. So, nakaka-calculate na yan eh. May averaging na yan. So, we are prohibiting yung mga take-home. May mga dalang bote, mga ganon. So, we're advising the police na i-monitor yan para dapat hindi pwede yung may nag-hoard. We're talking pa with them kung anong gagawin sa mga farmers kasi yun talaga yung ginagawa nila. They bring their containers to gas stations para dalhin po sa mga pangkanila. Sek, may mga nag-worry po na mga motorista, mga consumer na papalo pa raw sa 100 piso yung kada litro ng diesel. Aabot po ba tayo sa ganito kamahal na presyuhan? Alam niyo ma'am, hindi ko talaga alam. At think walang nakakaalam kung anong mangyayari. That's why we are just preparing talaga. Kasi kung pakinggan mo si President Trump, minsan sasabihin niya, matatapos ka agad to. Correct. 4 weeks lang, tapos na, di ba? Tapos sunod naman, sinabi, Ayaw pa, hanggang kailan, basta hindi sila surrender hindi siya titigil. So, we are getting mixed news. And we cannot predict the actions of Iran or US or other rest of the countries. All we have to make sure is that we're secure with our supply. So, yun po yung kailangan kasi ayoko pong mag-predict eh. That would be misleading or huwag kayo magtiwala sa akin kung may prediction ako. Kasi mahirap hindi rin natin ma-predict kung ano yung movement next week because it's very volatile. It can go down also or go up. So, let's just prepare. Let's save electricity and let's save energy. Yun po yung best natin magagawa ngayon. Sek, siguro last na lang on our part, hindi ito tanong na pero suggestion na lang sa akin, partner. Total naman on alert ang PNP at kasama nila Sek, including DILG. Siguro ma'am, habang ginagawa ng DICT yung website, pwede nyo rin magamit yung 911 ng PNP at ng DILG. Okay, sige po. Para i-volunteer na natin yung krami. Total total meron silang Unified 11. Baka sang katutak yan, sinabi ni Secretary Tata. Diba? That's a good suggestion because we're trying to find ways also na mas madali. Salamat po kasi kahit nga, yes, how it came up with suggestion online sa akin. At saka ma'am, yes, it's very, very welcome po yan. naramdaman ko yung sinabi mo na wala kayong regional offices. Paano ako sa partner? Oo nga no, parang ang DOE na walang regional offices. Talagang pulis ang gagamitin. Mahirap pero luckily very very concerned din ng mga mayors, lahat ng mayors matawag sa akin anong gagawin. So some mayors actually create the task forces already. So magandang ginawa yan. So very proactive naman sila. But hopefully, they need all the help they could get also. Kaya kailangan yung public participation also. Sek, alam namin busy kayo. Ingat po kayo at maraming salamat po sa oras. Salamat, Sek. Happy Sunday. Thank you. Good morning po. Si Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. Kasama sina Gis